Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Good day to all of you, our valued KKK viewers at mga kanegosyo. Ako po si Mai Salazar in behalf of Ms. Cha Suzara. Isa na naman po itong araw ng talakayan upang mas mapalawig ang ating pagnenegosyo, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. At ang panahon na rin na mas lalo tayong dapat magsumikap upang harapin ang hamon ng buhay. At upang maisakatuparan ang ating mga minimithi, kailangan natin ng isang Mr. Kabuhayan na gagabay sa atin. Let's welcome our host, the Undersecretary of the Department of Trade and Industry, Yusek Gani, Mr. Kabuhayan Makatoman. Magandang araw sa ating mga televiewers. Ito po si Undersecretary Gani Makatoman mula sa Department of Trade and Industry na makakasama ninyo sa pagtuklas ng iba't ibang paraan upang mapalaganap ang ating negosyo at umasenso ang ating buhay. Dito lang yan sa Kabuhayang Kayang-Kaya or KKK. Ngayong araw ay pag-uusapan natin ang hinggil sa intellectual property. Ano nga ba itong IPO Bill at ano ang trabaho ng Intellectual Property Office of the Philippines, shortened as IPO Bill? It is the government agency mandated to administer and implement state policies on intellectual property. It is also in charge of registration of intellectual property and conflict resolution of intellectual property rights in the Philippines. Upang mapalawak pa ang ating kaalaman tungkol dito, let's welcome via Zoom IPOPIL Director General Roel Barba. Kami po ay mapalad dito sa Kabuhayang Kayang-Kaya na pinaunlakan ninyo ang aming imbitasyon para pag-usapan po Director General ng IPOPIL Roel Barba. Ito po ay talagang idol namin dito sa DTI family. Welcome po DJ Roel dito sa Kabuhayang Kayang-Kaya. Yes, maraming salamat Idol Yusek Gani. Maraming salamat sa pagkakataon na to at magandang hapon sa mga admirers mo at sumusuporta sa iyong programa na Kabuhayang Kayang-Kaya. KKK talaga. Tama yan, DJ Ruel. At alam niyo po, marami sa ating taga-subaybay dito sa KKK ang nagtatanong, ano nga ba, if you can tell us more about the intellectual property rights. Gustong-gusto nilang malaman yan kasi unang-unang pagkakataon po na pag-usapan namin dito sa KKK itong about intellectual property rights, DJ. Yes, yun nga, no? Kami dito sa Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPHIL, tuloy-tuloy na nag-i-explain sa mga tao kung ano talaga yung intellectual property, no? Yung words pa lang kasi na intellectual property, komplikado na, no? So, dapat lang natin tandaan na ang intellectual property po ay mga pwede niyang produkto, likha, mga creations o solusyon mula sa ating pag-iisip, no? Kaya po ang tawag namin sa Tagalog sa intellectual property ay yamang isip. Yan. So, dapat po nating tandaan na simula po sa paggising natin hanggang po sa pagtulog, no, sa isang araw ay ano na po natin, no, lahat po ng ginagamit natin may intellectual property, no. Sa simula mag-toothbrush tayo, 'di ba, yung gumagamit tayo ng toothbrush, may mga brands yan, may mga pangalan, at yung ding toothpaste, meron din yung pangalan, at yan din ay tinatawag nating invention, no. Kung makikita mo, Yusek Gani, itong t-shirt ko, no. Yan ang t-shirt ko. Yan. So, isang sapatos, no.
Oh, okay. So, sa isang sapatos, yan, meron tayong trademark dyan. Yan yung pangalan o symbol ng sapatos, no? Mhm. Marami na yung mga kilalang mga sapatos, di ba? Yung mga Adidas, brand, iba, Nike, oo. Converse, sa'yo, Ferragamo, mga ganyan, no? Mga LV, Hermes, yan ang tinatawag natin trademark, no? At meron din yung industrial design na tinatawag, no? So yan yung design ng sapatos. Yan. So iba-iba kasi mga design ng sapatos natin, di ba? Tapos pwede rin yung patent. Halimbawa yung swelas ng sapatos mo, Relax. special, no? Merong katulad yung example, ano ba yung breathable? Yung breathable shoes, Shoes, di oo. ba? Geox yata yun, di ba? Yes, yes, jokes, oo. So yan. So may patent yun sa swelas niya. Dahil siya lang yung nag-iisa na breathable na tinatawag, no? At meron din yung copyright, no? Dahil sa mga pag-promote natin ng mga produkto at yung pag-promote natin ng sapatos, merong mga advertisement, di ba? Mhm. At merong mga messaging na sinasabi yung mga manufacturers kung anong klase yung produkto nila. So yan yung copyright na tinatawag natin, no? So sa ating dito sa Pilipinas, mapoprotektahan mo yung mga intellectual property mo through yung Intellectual Property Office of the Philippines, no? So yan, pwedeng mag-apply. Lahat po tayo ngayon online na, no? Bawal na pong bawal na sa amin dito mag-manual filing para sa protection ng ating hindi lang po ng empleyado but yung stakeholders natin, mga creators, inventors. So apply lang po sila through our website. So maraming klase po yung intellectual property, no? Siguro mabilis na ano lang natin. Unang-una po yung patents, no? Yan yung mga para sa mga imbensyon. Yun, Yan yung ang binibigay. itatanong ko sa iyo, Mhm. DJ Ruel, kasi ang mga taga-subaybay natin ay nagtatanong kung maaari nyo pong bahagi sa ating manunood ang pagkakaiba nung katulad ng napakagandang explanation nyo at ano daw ba yung pagkakaiba ng patents, copyright, at trademark. So tama-tama po yung explanation nyo, DJ Ruel. So yung ano natin, yung tinatawag na patents natin, ayan yung protection na binibigay sa mga invention, no? Merong mga panuntayan yan, may standards para ka makapasa, no? So kailangan niyan bago, new, kailangan siya may inventive step at may industrial application. So kung maano mo yung malampasan mo yung tatlong yon, so pwede ka nang bigyan ng patent, no? So katulad niyan yung mga nung unang panahon, no, sigurado ako nung unang lumabas ang mga sasakyan, di ba? Merong nagkaroon na ng patent yan nung unang lumabas, no? At yung mga bago rin nating mga cellphones dati, meron niyang patent na tinatawag. So yun yung protection na binibigay naman ng batas natin para sa ating mga inventors, no? Meron din tayong tinatawag na utility model, tawag natin diyan petty patent, no? So Hmm. mas madali yang ma-approve kasi walang tinatawag na inventive step. Kung sa patent, tatlo yung requirements, sa utility model, pwedeng dalawa. Dalawa lang, no? And 7 years lang yung protection compared sa patent na 20 years na binibigay nating protection, no? Industrial design, yan yung mga design ng mga yung mga jewelries, yan, design din ng mga relo at yung mga design din ng mga furnitures. Yan, diyan papasok yung industrial design, no? Example po natin diyan, yung sikat po natin na artist na si Mr. Coban Puen. So Mhm. yung mga produkto niya, yun po yung mga example ng mga industrial design natin, no? At meron din po tayong tinatawag na trademarks, no? Yung trademarks naman, yan po yung pangalan o logo na ginagamit para ma-distinguish natin ang isang produkto o serbisyo. So, example po niyan,
Jollibee, Yan, McDonald's. homegrown natin. Yes. Oo, so yan yung mga tinatawag natin na trademarks, no? At meron din tayong copyright na tinatawag, no? Yung copyright naman, hindi mo na kailangan magparehistro yan, no? Sapagkat sinasabi nga natin, malikhain talaga ang mga tao, no? Lalo na mga Pilipino. So, yung protection na binibigay ng ating batas dyan ay lifetime, no? Habang buhay ka. So, example niyan, mga malikaing gawain o kaya sining, no? Love letter mo sa misis mo, gumawa ka ng libro, gumawa ka ng kanta, copyright naman yan, USEC, no? So, ang protection naman na binibigay ng ating batas dyan, lifetime, so habang buhay ka, plus 50 years, no? So, yung mga heirs mo na makikinabang for 50 years after nung buhay nung creator. So, yan po yung mga different kinds of intellectual property. Tama-tama yan. Napakarami kaming natutunan sa iyo, Director General Roel. Ano? Pero may mga katanungan po ang ating mga taga-subaybay. Katulad po ng original equipment manufacturer at premium class ba ay FIC ba ito? At kung halimbawa, pwede ba akong makasuhan kapag ako ay bumili ng FIC products? Yan ang mga katanungan ng ating mga taga-subaybay. Pwede bang makasuhan at makulong din ang nagbebenta ng mga FIC products? Ganito yan, kung naalala mo, magkasing edad naman tayo, Sek, no? Yes. Hindi, mas matanda pala ako sa iyo. Noong unang panahon, ginagamit yung OEM, original equipment manufacturer yata yan, no? Yes, yes. Di ba sa mga parts ng sakyan, di ba? Correct, correct. Noong una, dyan lang ginagamit at pagkatapos sa sakyan, I think, ginamit din yan sa mga computer parts, no? Computers, no? Pero ngayon, ginagamit na yung OEM sa mga hindi original na mga parts, no? And yun nga yung nakakalungkot, no? Sinasabi nilang original pero hindi naman original, no? At marami pa rin yang tinatawag na surplus, mga ganyan. So, yun yung mga dapat natin mga iwasan ng mga produkto. Sapagkat sa batas natin, USEC, ang pagbili ng fake, hindi naman walang kulong, no? Hindi pinagbabawal, pero oras na ibenta mo na yan sa publiko, bumili ka ng commercial quantity at nakinabang ka na sa pagbenta, may kulong yan. At may multa pa yan sa batas natin. Paano naman, TG Ruel, yung mga lumalabag sa Intellectual Property Code? Ano naman yung may kulong din ba yan, TG Ruel? Oo, yung mga lalo na ngayon sa panahon ngayon, no, nakita natin Yusek Gani na since last year, 'di ba, ang dami na nagbebenta sa mga online platforms, even sa Facebook. At marami na ring ang problema, marami ring lumalabas na mga fake, no? Hindi totoo na mga produkto. At pirata rin, no? Marami na ring illegal streaming. Oh. Yun, wala na, hindi na uso ngayon ng DVD, di ba? Wala nang gumagamit halos ng DVD ngayon, but streaming na sa computer mismo, di ba? And yun yung isa sa mga tutuunan namin ng pansin, no? Sapagkat sa bawat ano natin, pagbenta o pagbili ng fake, marami tayong apektado na industry, no? Na talagang legal yung paggawa nila ng produkto at marami itong nai-employ ng mga tao. So as much as possible, yun nga, no? Gusto natin sana na mawala
mawala sa merkado ang mga fake, no? Mhm. Unang-una, in terms of quality, medyo alam naman natin na iba yung original dun sa fake. Correct, correct. Although mura, pero yun nga, no, maraming apektado na pamilya na employees nung original manufacturer naman ang apektado. Ganon din yung streaming. Marami tayong mga creators. Ang apektado naman dyan sa pirata, yung mga creators natin, no? Songwriters, singers, Mhm. even yung mga performers natin. So sila naman yung apektado. And yun nga, nagtataka ako, mura na nga yung ano, di ba? Mura na yung pagbayad sa mga legal. Bakit natin Uh, tinatangkilik? No? even sa Netflix, di ba? Magkano na lang yung per month Opo, na bayad. correct. And yet, marami pa rin gumagawa ng, di ba, illegal Yung streaming. pirata. Oo. Tama-tama yan. At may nagtatanong din po, DJ Ruel, gaano ka-importante at ano daw ba yung mga benepisyo ng pagre-rehistro ng industrial design at ano ang mga goods ang mga maaring iparehistro po? Unang-una, dapat nating ma-realize, no, na ang intellectual property ay isang right, no? Asset mo 'yan, no? Ah, bilang registered owner, ikaw lang yung pwedeng mag-distribute niyan, mag-manufacture at pwede mong hinto, no, yung mga gaya-gaya sa iyo. Halimbawa, ikaw yung nauna dito, no, na magparehistro ng halimbawa, ah, paggawa ako ng isang ano, nagparehistro ako ng pangalang Ruel sa ano ba mas magandang produkto? Ruel sa lagay na lang natin na ano, na sausage. Proceed. Tapos may manggaya na ibang pangalan, no? Maggaya ng ganun din na pangalan at pareho rin yung produkto namin, no? So ako, pwede ko siyang ihinto, no? Pwede ko siyang kasuhan dito po sa Intellectual Property Office at sa korte rin, no? At pwede rin po siyang makulong, infringement po tinatawag diyan, at pwede rin po siyang ma-penalize, no? So unang-una po, ang intellectual property ay incentive po 'yan, no? Na para ikaw lang ang makinabang doon sa intellectual property mo. At lumago po yung negosyo ninyo at lumaki at gumanda po ang buhay ninyo at makapag-employo po kayo ng mas marami pang mga Pilipino, no? Yung pinakaano po niyan, kahit po anong produkto actually, no? Sa trademarks po, sinasabi po natin na yan po yung pinaka-common, no? Yan yung mga kilala ng mga Pilipino, mga kababayan natin, trademarks. Halimbawa, pangalan ng tindahan, yun, trademark mo yan, no? Pangalan ng produkto mo, lalo na po sa mga MSMEs natin, no? Yung sigani, no? Yung mga Go Local, di ba? Go Local, OTOP natin. Oo. So, importante yung trademark ninyo. Yan yung pangalan o logo ng inyong produkto. Di ba? Sapagkat sa produkto mo, nag-i-invest ka ng marami. Di ba? Gumagastos ka dyan sa formulation, packaging, quality. At doon makikilala yung produkto mo. At kaya dapat protektahan mo yung pangalan at quality mo. Sapagkat pag lumago na yung negosyo mo, baka makuha ng iba yung pangalan mo o logo mo. Di ba? Maraming gumagawa na ganun at kaya nga dito sa IPOFIL, nire-require natin yung para sa mga trademarks, yung dapat mag-file ka ng actual use. Yung ginagamit mo talaga yung logo at pangalan. So sa ano naman, sa invention naman, yung patents, no? So yan yung sinabi ko kanina na explain ko na mga invention ng mga bago, no? Pwede kang mag-imbento ng kung ano-ano at binibigyan ka ng incentive ng ating batas para pakinabangan mo yung invention mo.
Yan. Tama-tama ang explanation nyo sa ating mga tagapakinig, DJ Ruel. Bilang ahensya po ng ating pamahalaan, ano-ano po ba yung mga programa ng IPOPIL para sa ating mga micro, small, medium entrepreneurs at maaari nyo po bang maimbitahan ang ating mga taga-subaybay dito at sa mga gusto rin pong magpa-assess ng mga MSME sa IPOPIL, maaari po ba kayong may mga satellite offices po ba tayo sa mga iba't ibang rehiyon at iba't ibang probinsya? Maraming salamat sa tanong na yan, Yusek Gani. Bagamat self-sustaining agency kami, Yusek, no? Wala kami nakukuha kahit na 5 sa national government. Meron pa rin programa kami, no, para sa ating mga MSMEs. Unang-una dyan, yung tinatawag nating Wanna Make a Mark. Mhm. Yan. So, yan ay pagkikipag-ugnayan natin at pagkikipagtulungan sa DTI, sa Department of Trade and Industry, para sa mga negosyo na women-led, no? O kahit na merong isang woman lang na member ng halimbawa kooperatiba, pwede po kayong mag-apply sa DTI offices, no? At yung DTI po ang nag-a-assess kung qualified. So kami po, winave po namin dyan yung basic na registration, no? 2.5. So bagamat maliit po yan, we are hoping na makatulong din sa ating mga MSMEs, no? Pangalawa, meron din po kaming tinutulong sa mga inventor naman, no, na gustong pumunta sa ibang bansa, sapagkat yan po yung inaano natin na bago kayo lumabas sa ibang bansa, dapat protektado rin po yung inyong invention, no? So kami po, winave na rin po namin yung fees dyan, no? So hanggang this year, no, yung mga invention o inventor na gusto pong pumunta sa ibang bansa. At meron din po kaming Inventor Assistance Program. Ito po ay pakikipagtulungan naman sa World Intellectual Property Organization, no, or WIPO, na nililink po natin ang ating mga local inventors na gusto rin pong mag-apply sa mga iba-iba pong jurisdictions, no, sa ibang bansa. At tutulungan po sila kung mag-qualify po yung invention nila or yung application nila, tutulungan po sila ng mga abogado natin, mga agents, para maayos po yung application nila. Sapagkat Yusek Gani, no, yung protection or yung registration ng intellectual property natin, territorial. Territorial. So, hindi ibig sabihin na kung rehistrado ka na sa Pilipinas, protektado ka sa labas, no? Hindi, no? Hindi gano'n, no? In the same way na yung mga patents sa mga trademarks sa halimbawa sa US, sa Europe, hindi rin automatic yung protection dito sa atin. So kailangan mag-apply din sila dito sa atin. Alam niyo po, DJ Ruel, napakalaki talaga yung problema natin dito sa mga namimirata ng mga fake products, ano? Paano po hinahandle ng inyong opisina, IPO, ang mga complaints laban dito po sa mga fake goods? Kasi po ngayon ay talagang lantaran na itong mga gumagawa nitong namimiki ng mga produkto. Paano nyo po hinahandle ito, DJ Ruel? Meron po kami dito sa IPOPHIL na opisina, yung pong IP Enforcement Office natin o tinatawag na IEO, no? Sila po yung tumatanggap ng mga reklamo, no? Ngunit po sa batas natin, sabi po nila yung IP rights is a private right, no? So dito po sa opisina natin, we only entertain complaints, no, from IP holders, yung registered owners po, no. Ngayon kung consumer po 'yan na nabiktima ng mga fake products o pirated materials, dumulog po sila sa DTI, sa FTEB. Dahil sila po naman yung may mandato
under the Consumer Act of the Philippines, no. Pero po dito sa atin po, meron po tayong tinatawag na National Committee on Intellectual Property Rights, no. NCIPR. Members po niyan ay 12, no, na government agencies. At chairman po diyan ng DTI, si Secmon. And vice chairman po ang IPOFIL, no, kasama po diyan PNP, NBI, DOJ. Marami pong government agencies yan. At dito po, yun, coordinating po tayong lahat at nagtutulong-tulong, no, para po masugpo ang mga counterfeits at saka pirata. And ngayon pong I'll take this opportunity na rin, Yusek Gani, Opo. na April, IP month natin, no? Oh. Intellectual Property Month. And yung tema namin is Intellectual Property and MSMEs, no? Our Road to Recovery. So marami po kaming programa, marami po kaming activities na we hope na makatulong tayo sa MSMEs, no? So yun, abangan lang po natin, abangan po ninyo para at least magkaroon po tayo ng idea kung ano po yung programa po ng IPOFIL para po sa ating mga MSMEs. Kanina po gusto kong i-follow up, DJ Ruel, yung mga gustong magpa-assist po ng mga MSME natin sa IPOFIL at katulad ng mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao na malayo sa atin dito sa Metro Manila or Greater Manila area, mayroon po ba tayong mga satellite offices sa mga different regions at iba't ibang mga probinsya po all over the Philippines? Mayroon po ba tayong mga satellite office, DJ Ruel? Yes, Yusek Gani, no? Sorry na-miss ko kanina. So meron po tayong 16, no, na satellite offices sa labas po ng Metro Manila. At yan po ay magpapasalamat kami sa DTI, no, na sa mga regional offices na meron kaming libre libre na space na binigay ng DTI, no. At ito pong regions na to, Soc-Sargen, meron po kami diyan. Cordillera Administrative Region, I think sa Baguio po 'yan, no. Central Luzon meron din, Mimaropa meron din, Eastern Visayas meron din po. Western Visayas, Central Visayas, Bicol Region, Calabarzon, Davao Region, no? sa South. Cagayan Valley, meron din po tayo sa Cagayan Valley sa, I think, Tuguegarao po ito. Northern Mindanao, meron din po tayo. Zamboanga Peninsula, okay. Ilocos Region, at meron din po tayo sa Bangsamoro. No? So, and hope na madagdagan pa po natin yan, no? In the years to come, para po mas mapalapit po sa tao ang IPOFIL, no? Pero in the meantime, habang nandito po tayo sa pandemic, pwede po ninyo kaming i-message, no? Sa puntahan lang po ninyo yung website namin, www.ipofil.gov.ph. So nandun po lahat yan, no? Yung mga information na yan. At pinagyayabang ko, Yusek Gani, na kahit na pandemic last year, no, nag-launch din kami ng mobile application, no. Yan yung tinatawag. Maganda yan. Tinatawag namin na IPOFIL Mobilize. Yan. So kahit saan pong banda kayo ng Pilipinas, kahit po nasa abroad kayo, pwede po kayong mag-apply, no, ng registration ninyo sa amin po, no. At saka 24/7 yan, Yusek Gani, no. Okay. Anytime they can do it. Walang 8 to 5. Ganyan ka naman talaga, DJ Ruel. Talagang 24/7 at isa po kayo sa hinahangaan ko na talagang public servant sa kasipagan niyo po at
pagkakataon ko na rin po itanong itong katanungan na itinext din sa akin, ano raw ba yung invention patent at saka gaano rin daw ba kahalaga ang trademark sa mga brands. Well, oo. Yung ano, unang-una siguro unahin ko muna yung trademarks, no. Opo. Yan yung common na nakikita natin at yan din yung tinatawag natin na brands, no, ng mga produkto, yung pangalan ng mga restaurant, di ba? Mhm. At yun nga po na nalulungkot ako dahil minsan nalalaman ko yung mga matagal na mga restaurant, yung mga simula pagkabata pa yata natin, na-realize nila ngayon na hindi pa sila registered, no? And yung restaurant na yun, nakilala sila sa pangalan nila. Tama. Oo, so dapat simula pa lang i-register na po natin ito sa IPOPHIL, no? Dahil po pag lumaki na ang inyong negosyo, Correct, correct. kailangan po, yan na po yung pag-aari ninyo, asset na po yan, no? Correct, correct. Alam po ba ninyo na yung pong mga malalaking mga kumpanya ng sapatos, Nike, Mhm. saka ng Adidas, wala silang planta, Oo nga. di ba? Yes. So pinaka-asset nila yung pangalan saka brand. Mhm. So importante talaga yung brand Mhm. na maprotektahan simula pa lang, di ba? Yun naman sa patents, yan yung ano, no? Sapagkat yun nga, gusto ng batas na bigyan ng incentive, di ba, yung mga inventors natin, mga creators natin. So kaya binibigyan ng karapatan ng isang tao na nag-imbento. Siguro sina Graham Bell, di ba? Dati pa. Opo. At yung mga inventor natin na magka-patent, no, for 20 years. At para ma-incentivize sila na gumawa pa ng mga imbensyon, di ba? Yung mga auto natin ngayon, Mhm. invention yan, di ba? Correct, Yung correct. cellphone natin, invention din yan. Mhm. Yung laptop natin na ginagamit ngayon sa virtual ano natin, guestings, mga meetings, may patent din dati yan, no? At yun nga lang, 20 years, no? Limited kasi yung binibigay na protection para naman mapakinabangan ng mga tao after. So yung tinatawag natin na hindi na mga protected, yung public domain na siya. So para naman yung mga ibang creators, inventors, ma-improve nila yung produkto. Yan, halimbawa dito sa ano natin, di ba? Dati fossil ano natin yung mga sasakyan, di ba? Gasolina. So ngayon, ano na yung mga tumatakbo ng mga sasakyan? Electric vehicle na, di ba? So, yun yung hinahanap natin ng mga improvements, di ba? Na mapapakinabangan ng sambayan ng di lang Pilipino, no? But buong yung mga tao sa buong mundo. Maraming salamat po sa iyo, Director General Ruel. At alam niyo po, kulang na kulang yung ating oras sa talakayan natin. At talaga naman napakarami kaming natutunan dito sa kabuhayang kayang-kaya dito po sa pinag-usapan natin regarding IPOPIL. At ano po ba ang inyong huling mensahe para sa ating mga MSME upang mahikayat na silang mag-avail ng serbisyo po na inyong napakagaling na opisina IPOPIL, DJ Ruel? So bago ako magtapos, Yusek Gary, maraming salamat sa pagkakataon ulit na to. Miss na lang kita kaya ganun. Ikaw rin, DJ Ruel, namimiss din po kita, Loli. Naalala ko yung mga trabaho natin sa DTI, di ba? Yes, Magkasama tayo, marami tayong pinagdaanan. opo, opo. And yun lang gusto ko sana na sabihin sa ating mga MSMEs, no, na bantayan po ninyo yung mga programa natin sa IP month ngayong April, no? Mhm. At hope marami po kayong matutunan. Meron po kami mga webinars na tinatawag na libre po, no? Para po ma-explain po sa inyo
yung nga po ng mas detalyado pa, no? Yung trademarks, patents, utility models at industrial design, no? At matulungan din po kayo kung paano magrehistro. Online na po ngayon ang registration namin. Bawal na po ang manual, no? Pati payment po natin online din, no? And hope na we can make a difference, no, in the lives of our MSMEs. Alam po natin na 99.6%, di ba, of our establishments dito sa Pilipinas, MSMEs, di ba? Yes. Opo. And 60% of our employment, MSMEs. So dapat lang na tulungan natin ang MSMEs natin makabago, no, lalo na sa pandemya na to. Alam naman natin na affected lahat, no. At kung kailan medyo nagbubukas-bukas na tayo ng konti, medyo tumaas na naman yung kaso. But hopeful po tayo na makaka-recover po tayo as one. Sinasabi nga po nila. So yan, maraming salamat, Yusek Gani, sa pagkakataon na to. Maraming salamat po, Director General ng IPOPIL, Director General Roel Barba. Mula po sa Kabuhayang Kayang-Kaya, kami po ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyo. At sa pagbabalik po ng KKK ay pakikita po natin yung mga kasamahan natin na MSME pang ibahagi ang kanilang mga produkto dito po sa Kabuhayang Kayang-Kaya. Maraming salamat po. Maraming salamat, Yusek Glody. Thank you, thank you. Maraming salamat po, and you're still watching Kabuhayang Kayang-Kaya with Mr. Kabuhayan himself, Yusek Gani Makatoman. Kami po sa KKK ay naniniwala na kahit ano pa ang pinagdadaanan natin sa buhay, ang mga Pinoy ay may angking galing at tapang upang malampasan ang mga ito. Kaya naman ang ating mga sumusunod na mga panauhing pandangal ay ehemplo ng tiyaga, talino at pananalig na kayang-kaya natin marating ang ating mga pangarap sa kabila ng ating hinaharap ngayong pandemya. Let us welcome Ms. Grace Demdam, Export Sales and Marketing Manager of Magic Melt Foods. Welcome po, ma'am. Welcome, Miss Grace, Kabuhayang Kayang-Kaya. Yeah. First of all, gusto ko magpasalamat sa DTI at sa aking favorite Yusek, the untiring and very reliable Undersecretary Abdul Gani Makatoman. Sorry, sir. Opo. Okay. Maraming salamat po. Oh. So, ako po'y nandirito upang magpakilala sa inyo ng aming pong kumpanya. Produkto. Yeah. Okay. Ang Magic Melt po, Magic Melt Foods Inc. has been in the market for 20 years now. We started as our humble beginnings na gumawa lang ng ensaymada sa isang maliit na bakery. And then after several years, evolve siya into a big factory ng mga biscuits from Cebu. So, ito yung mga biscuits na mga lolo't lola, tatay at nanay natin. Very classic po. Oo. Yes, ito po yon. At ito yung mga pasalubong na kapag nag-travel tayo sa Cebu, ito yung mga hinahanap natin. Yes. So, Magic Melt is now not only in the local business, but we already export. Our company has been in the export market for 10 years now, and our biggest export market is US, Canada, Middle East, and now we're now in New Zealand and Hong Kong, and now we're working with Japan and Korea. So, Galing, masayang-masaya po ako dahil andyan lagi yung DTI to help yung mga malilit na company like us
na lalo pang umasenso. Tama-tama yan. Miss Grace, binanggit mo kaagad ang ating Department of Trade and Industry. Alam ko, taga-DTI ka rin dati eh. Yes. Opo. So bilang MSME, gaano po ba kahalaga yung mga programa ng DTI at paano ito nakatulong sa inyong kumpanya ang Department of Trade and Industry para lalong mapalakas itong mga produkto ninyo, Miss Grace? Alam niyo sir, napakaswerte ko talaga kasi sabi nga ni Yuse kanina, I've been part of DTI for 28 years. Yes, yes. And I worked with Yusek for ilang years before I early retirement Yes, po. yes, oo. Hindi pa po ako. Magaling yan si Grace. And napakalaki ng tulong ng DTI sa mga maliliit na mga companies like us. Ito yung frontliner na ahensya ng gobyerno na tumutulong para mapalakas ang ekonomiya ng bansa. And I'm very grateful that I was part of this agency. And ito yung mga tinutulong nila like sa mga malilit na kumpanya. Binibigyan ng pagkakataon ma-expose not only in the local, in the domestic market, but also in the international market. So, ang Magic Melt, lagi kaming kasama. We are one of the beneficiary of programs, DTI programs, like we were given a chance to expose and exhibit our product in the Middle East, in US, in Canada, worldwide talaga. And I've been traveling to the countries with Yusek Makatoman. mga outbound Business mission namin. Oo, tama. And it's like parang isang teamwork kasi ang DTI lagi pag nag-work. Yung counterpart sa ibang bansa like yung mga Philippine Trade Office natin sa iba-ibang part ng bansa, they work together with DTI in Manila. So, pagdating namin doon, grabe, nakahanda na lahat yung mga ka-meetings namin. And wala ka nang iintindihin pa dun sa mga buyers. We were given that opportunity to meet potential buyers. At dito namin nakukuha yung mga buyers namin internationally. Although lagi kong sinasabi noon pa sa mga ina-assist ko rin when I was with DTI, pag nag-join ka sa exhibit, hindi naman siya one time, big time. It's always, yung expectation mo, dapat long term. Laging kong sinasabi na para kang nagtanim, para kang isang magsasaka na nagtatanim ka, and then yung time darating, mag-harvest ka. Like what happened to Magic Melt. Yung dating export manager na ina-assist ko nung nasa DTI ako, nagjo-join na rin siya. And ngayon, ako yung nag-harvest. Parang, ganun lang yon. So, pag ako naman yung nawala sa Magic Melt, yung papalit sa akin, siya rin naman yung mag-harvest. Miss Mai, tanong natin kay Miss Grace, ano ba itong mga, Produkto anong po klaseng nila? product, itong Yes mga po. product nyo dito sa Magic Melt? Yeah. Oo. Gusto kong ipaalam po na ang Magic Melt is halal certified. Wow, halal yan. Oo. By one of the yung international certifying body in Dubai, based Kaya in Dubai. pala nakaka-export kayo sa mga Middle East countries, Yes. Miss Grace. Yun ang advantage namin. I work with Prime Asia Pacific din kasi before Yes, I yes, went oo. to Magic Melt. So, siya yung kinuha ko. So, lahat po ng product ng Magic Melt is halal certified, HACCP, and GMP. So, lahat po ng mga clients namin, we make sure na Ipakita mo para Eto sa po. mga taga-subaybay ng kabuhayang kayang-kaya. Ano mga iba't ibang produkto ni Magic Melt at Okay. bakit masarap ang produkto ni Magic Melt? ito masarap kasi galing sa puso. Okay, gawa okay, lagi. okay. We have Ano pa mga ibang product mo? trained to do this. Okay. This is ito yung pinag-umpisahan namin. We have
dalawang department po, dalawang klase yung product ng Magic Melt. We have the dry ones, we call it the dry ones, and the frozen one. Okay? Okay. Our product, it has 1 year expiration. 1 year. Okay. Oh. Ito po yung aming banner product. Ito yung gusto-gusto ng mga lolo't lola natin. It goes along Bizcocho, well yes. with Biskotso, Miss Mai. coffee. Nakakain ka na ba niyan, Miss Mai? Yes po, alam niyo po, sinasamahan ko po ang lola at lolo ko Ayun. kumain din at magkape po. Yes. Paborito pala yan ni Miss Mai. Talagang we were not expecting na ito rin yung mga hinahanap ng mga Chinese buyers and Japanese buyers. Pero ang pinakamalakas namin ito because of the OFWs in the Middle East, in Hong Kong, and now in New Zealand. Actually, So, Miss Grace, na banggit niyo po kanina na marami po kayong mga bansa na pinag-e-exportan ng mga products ninyo. Naisip ko naman po, Yusek, talagang yung mga ganito pong product, dinadala po natin yung pusong Pinoy sa Yun, mga iba't oo, ibang correct. bansa. Exactly. Tama si Mai. Yeah. Oo. Ito yung mga product na nakaka-relate yung mga Filipino, yung mga OFW. Like for example, yung ube. Ito, OTAP. Siyempre, famous si So may OTAP. otap din kayo? Yes, sir. Oh, okay. Ano po, we have 4 variants. We have the regular, the ube, and we have, of course, the mango and the durian. So ano yung iba pang product nyo? Ito Miss? naman po yung tinatawag namin Rosquillos. Rosquillos. Ito yung mga kasama ng tea pag morning. And then yung mga bata naman yung toasted cake or mamon tostado, Mamon tostado. na very popular sa 7-Eleven Correct, stores. correct. Oo. Ito yung bestseller ng Ano ng- yung bestseller nyo? Bali, Ang bestseller po namin sa 7-Eleven is the mamon tostado. mamon tostado. And the cream cheese brownies, yun yung mga binibili ng mga nag-work na sa mga BPOs. Okay. I see po. Yeah, yung mga millennial, they're always looking for that. Hindi ko siya dala ngayon, sorry, padadalan ko kayo. Pero this one, nasa 7-Eleven po. Pero sa Middle East po, ang aming sa ensaymada, ang popular. We have, nakakain ako yan. Napakasarap yan, Miss Mai. At, tikman nyo mamaya. oo, yung mga outbound na mission namin, talagang may laging baon si Miss Grace at lagi niya yan yung pinapakain sa amin. So talaga naman napakasarap yan. At tanong natin, Mai, kasi Opo. may mga taga-subaybay tayo na nagtatanong, saan ba sila? May physical store ba kayo, Miss Grace? Yes. At ano yung mga social media natin na pwede nilang makita para sila ay maka-order, makabili ang ating mga kababayan? Okay. Dito po sa Manila, we have, at the moment, 2 lang po yung physical store namin. One is Pasig, kung saan po kami located. And we are I-announce mo na yung address, Miss sa Grace. M. Eusebio 168, M. Eusebio Avenue, Barangay San Miguel. Okay. That is our store and warehouse. So, meron din kami sa Ayala MRT. And then, sa social media, we are in Foodpanda, Shopee, Lazada, and Amazon and eBay. Yung Amazon and eBay, courtesy of DTI din. So, kaming mga maliliit na company na subsidized din po ng DTI to join. Yung mga participation fee, sila Okay. po yung nagsasubsidize. So, we're really grateful na during this pandemic, ang DTI ay laging nakalalay sa mga maliliit na companies Yes like po. us. Miss Grace, alam niyo po, napaka-inspiring po ng story ng business po ninyo. Meron po ba kayong mensahe na nais niyo pong iparating sa mga MSMEs at mga aspiring entrepreneurs po na katulad po ninyo? Lalong-lalo na ngayon, pandemya. di Yes ba? Yes. Oo. Gusto ko lang ibahagi sa inyo na during the pandemic, nung March, instead of mag-close shop kami, mag-shutdown, we choose to continue. We took advantage of the situation kaysa maging negative. So, tuloy-tuloy lang dahil yung mga workers namin, syempre, mahihirapan. So, ang mensahe ko lang sa mga business, maliliit na kumpanya like us, tuloy-tuloy lang yung negosyo and always laging samahan ng dasal and of course,
laging mag-adapt sila dun sa situation at humingi ng programa, magpatulong sa DTI, sa mga programa nila na talagang makakatulong po sa lahat ng mga maliliit na company. So let's be positive of the uncertainties of the situation. Maraming salamat sa iyo, Miss Grace, at sa ating mga kababayan. Tangkilikin po natin itong mga locally produced na mga pagkain katulad ng produkto po ni Magic Melt. Yes. Maraming salamat sa iyo, Miss Grace. Thank you po, ma'am. At Thank you. magbabalik po ang Kabuhayang Kayang-Kaya. Ngayon naman po ay kasama natin si Miss Macon Makalintal of Diwatang Maria Soap Products. Magandang hapon po at muli maraming salamat po sa inyong pag-aanyaya sa aming kumpanya. At masaya po kaming nanarito. So, tama-tama yan, Miss Mai. At kasama natin ngayon si Miss Macon dito sa Diwatang Maria Skin Care Products. At Yes maaari po. niyo po bang ipakilala itong kumpanya niyo at itong mga produkto ninyo po, Miss Macon? Sige po, Yusek. So, ang Diwatang Maria po talaga is inspired by the Philippine goddesses. So, as you can see, very Filipino brand po talaga siya. Ako po kasi, ang totoong pangalan ko po talaga is Maria Concepcion. I see Kaya po Macon. Macon. Eh di ang product mo rin. Bakit di niyo ayun, Maria. Kakao. Maria po. Oh, Opo, Maria. Oh, sige. Diwatang Maria. So tatlo po, kung alam niyo po ba ang Philippine mythology natin, na tatlo po ang ating diwata sa Pilipinas. So, okay. si Maria Makiling po is the Mount Makiling. Okay. And then, ito naman pong si Maria Sinukuan, isa Pampanga po. Alam niyo Yan po ba yun. Oo, kung yan. anong mountain? Ano yan? Anong Si mountain? Mount Arayat po. Mount So, Arayat. yung tatlo po Opo. nating mga diwatas. Oh. And then sa, ano naman po, si Maria Cacao, protector po ng Mount Lantoy sa Cebu. Wow. So, inspired po talaga ng ating Philippine mythology Kayo ba ay po. taga Taga-Laguna po Taga ako. Laguna Actually, kayo. pinanganak po ako sa Laguna at nag-aral naman po ako sa UPLB. Kaya po talagang yung branding itself po, talagang very Filipino po siya. itatanong ko na rin bago tayo tuloy-tuloy na talakayin natin itong product mo, Miss Macon, gaano kahalaga ang mga tulong ng gobyerno, particularly ang DTI, Department of Trade and Industry, bilang kasama ka dito sa mga small, medium entrepreneurs na talagang nakakahalubilo ng inyong DTI. Gaano Opo. kahalaga yung mga Ay, tulong? Sobrang laki po talaga ng tulong ng DTI. Actually, Yusek, magkasama na po tayo Yes. ng maraming beses in Oo, the past few oo, months. sa mga programa natin. Exactly po, the Mhm. Bagsakan event. Super laki po. Sobrang laki po ng tulong ng Bagsakan event sa amin. Kasi po, Ng DTI, Yes, oo. ng DTI po. Kasi po nagsimula talaga ang Diwatang Maria is 2018. So, Opo. very bata pa po ang Diwatang Maria. Pero nag full time lang po ako last year. Mhm. Tapos sakto pa po pandemic. So talagang actually kinabahan din kami kasi nagsistart pa lang kami. So nung na-invite kami ni DTI na sumali nga po sa Bagsakan event, we were very lucky sa Tagaytay po yung Yes, first. oo, So, sa Tagaytay, oo. kasi yung parang medium of exposure lang namin online eh. Eh, iba pa rin po kasi pag may physical na nakikita ng mga tao yung produkto. So, na-invite po sa Tagaytay, sa Alabang. So, sobrang laki po talaga ng tulong. And even sa promotions din po online. So, sobrang nakakatulong po siya. Buti na lang po, Yusek, no? Alam niyo po, hindi po talaga biro ang magsimula at mag-maintain ng isang business. Buti na lang po, nandito po ang DTI para tulungan po ang mga katulad po ni Ma'am na MSMEs na gusto magsimula ng business nila. Ma'am, na-realize ko lang po, Yusek, ito pong nakaraan, nag-anniversary na po since nag-start ang pandemic Correct. Oo. natin. Ano naman po kaya mga adjustments niyo, Ma'am, na ginawa po ninyo simula nung nag-start ang pandemic? I think yung kauna-unahan talaga is yung pagpasok ng e-commerce. So, we were really going for the online transaction. So, kaya meron kaming Lazada at Shopee. And then, yung online exposure, yun, mabalik po tayo dun sa DTI event sa Bagsakan. Nagkaroon kami ng Yung mga additional... assistance, Yes, oo. opo. So, yung mga Facebook, kasi
pag sinishare ng kapwa namin na MSMEs, talagang nakakatulong siya. And then also, nagkaroon kami ng media exposure din nung bagsakan event. So, Correct, feature correct. kami ng TV Patrol sa teleradyo. So, parang immediately after kaming maging guest, may mga tumawag na sa amin na book order. So, talagang nakatulong din po siya. Alam niyo po ma'am, ito pong mga products po ninyo, napaka-interesting po ng origin niya ma'am. Matanong ko lang po, ito po ba mga all natural and organic po ang ingredients na ginagamit Magandang ninyo tanong sa yan, May. Oo. paggawa? Yes po ma'am, we're very proud na itong ang base niya talaga is coconut oil na as you know po, mayaman po ang ating bansa sa coconut oil. Coconut. Marami tayong natural resources and we're so happy na yun yung base kasi po ang proseso ng paggawa namin ng sabon ay cold process. So dalawa po kasi, meron yung hot na niluluto, usually ito po yung may mga chemicals, tas kami naman po is yung cold process na pinaghahalo-halo yung mga natural ingredients para retained yung ano niya, yung naturalness niya. And yun po, aside from the coconut oil, we also use the aloe vera as yung pinaka-base ng all of the soaps. I'm assuming po ma'am, since this is natural po and organic, safe po siya para sa mga may sensitive skin ma'am, no? Yes po. Actually, the reason we made the soaps, kasi ako po personally talaga, ako very sensitive. Acne prone nga po ako eh. So, nung umuwi po ako sa Pilipinas doon, kasi OFW po ako dati. Okay. Yes, 5 years po ako sa Singapore, tapos 2 years din po sa Europe. So, nung umuwi ako... Paano ka napasok sa ganyan na negosyo, Miss Macon? Opo. Yun nga po, ever since kasi nung bata po ako, marami akong, ang dami ko po. Lagi po ako nasa dermatologist kasi po, ang dami ko pong skincare problems. And tagyawat. Lahat na po ng Tapos nagkaroon din ng skin asthma. So, naging very dedicated ako in looking for solutions. And then, dito po ako napunta na ang tama talaga na gamot sa ating mga balat ay mga organic talaga na skincare products. Opo. So, itong mga product nyo, ito ba ay saan ito mabibili ng ating mga taga-subaybay ng Kabuhayang Kayang-Kaya? Saan? May physical store ba kayo or mga Instagram? Maaari po ba ninyong pahiwatig sa ating mga taga-subaybay kung saan ito mabibili itong mga product nyo, Miss Po. Macon? Sa online po, so nagsimula po kami sa online. So we have the Facebook, Diwatang Maria PH, and then sa Lazada and Shopee. And then sa physical stores po, unang-una naming physical store is sa Go Local. Go So Local, sobrang oo. thankful din po kami sa DTI na Sa Go Local. Opo, Galing. nakakatawa po kasi meron kami doon sa Terminal 3. Tapos biglang nag-lockdown. Oo nga. Yun lang, but super supportive. Pero ngayon, balik naman di ba? Yes, bumabalik na bumabalik po. naman, So, konti-konti. Oo. Sa So, mga Go Local stores. Sa mga po. product nyo, ano yung pinaka-bestseller dyan, Miss Macon? Very good question Kanina po. tinatanong ni May, ano bang malakas dyan? Nako, sa totoo lang po, depende po sa lugar, sa area. Kasi ngayon po, nagdi-distribute na kami nationwide. And ito po kasing sa probinsya, number 1 si Cacao po at saka sinukuan sa NCR. So ito po naglalaban sa province, si Maria Sinukuan sa si Maria Makiling. So dikit po silang tatlo. And even si Maria Cacao po kasi siya yung parang, I believe, natatangi po na sabong chocolate scent. Parang wala pa po ako nakita sa market na chocolate scent. And yun nga po, speaking of nationwide, available na rin po kami sa Sesu Nature Source. So, nakuha rin po namin siya, na-win namin yung account dahil sa bagsakan event po. Yeah, Nadaanan DTI kami Bagsakan. nung may-ari. Oo nga. So, yun po talaga. Tapos, sa all-day supermarket and soon sa all-day convenience store, and that's 40 plus stores din po. And then finally sa SM Kultura at saka SM Department Store po. Miss Macon, meron po ba kayong pwedeng ibahagi na mensahe para po sa mga aspiring entrepreneurs po na katulad ninyo at gustong magsimula ng mga business nila? Ano pong gusto nyo sabihin sa kanila para po ma-inspire po sila sa journey ng pagsa-start ng tanong isang yan, business? Opo. Sa akin po, pag nagsa-start po kayo, kami po is 2 years pa lang kami. Siguro maraming nag-iisip ng, lalo na may mga nawalan ng trabaho, ano ba yung papasukin kong negosyo? Hanapin nyo po kung ano yung pinakamalapit po sa puso nyo. Kasi pag pinasok nyo po ang pagninegosyo, pag galing siya sa puso, iba kasi yung hindi mo mararanasan yung hirap, tuloy-tuloy ka lang, at saka hanapin mo yung solusyon na pwede mong ibigay sa tao, sa kapwa mo. Yun po. Alam nyo, ang pinagdadaanan natin, Miss Macon, dito sa pandemya,
ay nahihirapan, hindi lamang mga maliliit na negosyante, kahit yung malalaki, di ba? So ang tanong ko, Ms. Macon, ano yung mga adjustment nyo? I'm sure marami kayo naging challenge ngayong pandemya. May mga adjustment ba kayo ginawa sa inyong kumpanya? Opo. So dominantly, work from home din po kami. So Okay. online talaga yung ginagamit naming transactions and pati yung payment. So we try to make use of Cashless din. cashless as much as possible. So we're trying to use na rin yung GCash, yung How ano po. about po sa production, ma'am? Oh, Ano yung po kaya ang production, mga yung mga adjustments adjust- niyo po doon? Sa ngayon po kasi, ang production po kasi isa sa tita ko po Okay. sa Pampanga. Okay. So, ano din, we practice po yung social distancing, the wear of masks. So, yung with the new normal po talaga yung fina-follow namin. So talagang tuloy-tuloy pa rin. Yes po. Kayo ba ay, saan ang physical store nyo? Sa ngayon, Physical, yung main office po namin, USIC is sa BGC. wala? BGC. Ang main office po. Pero Pero pag- yung physical, wala pa po. Kasi 3 pa lang po yung produkto tatlo namin. pa lang yung produkto opo. ninyo. So- Pero marami po kaming, excited po kami kasi marami po kaming produkto pang ilalabas and Filipino characters po talaga din yung darating namin mga produkto. Galing naman. At, Maaari niyo po bang i-remind po ang mga televiewers po natin saan po muli namin makikita ang mga Yun. products po ninyo, ang social media po ninyo kung meron po? Opo. Pwede niyo po kaming mahanap sa Facebook at Instagram, Diwatang Maria PH. And meron din po kaming website, www.diwatangmaria.com. Mahanap niyo rin po kami sa All Day Supermarket, o sa Sesu Nature Source, and finally sa SM Kultura at SM Department Stores. Nationwide po yan. Thank you so much po, Miss Macon. thank you. Maraming salamat sa iyo, Ms. Macon. At Opo. kulang na kulang ang ating talakayan. Maraming salamat din po. Maraming salamat sa iyo at maraming salamat sa ating mga panauhin pandangal. Maraming salamat kay IPOPIL Director General Ruel Barba at sa ating mga kapatid sa serbisyo na nagbibigay inspirasyon sa iba pang mga MSMEs na ipagpatuloy ang laban upang maging matagumpay. Marami po kaming natutunan sa inyo. Hindi madali ang magnegosyo at mas lalong hindi madali ang bumangon para magnegosyo at mabuhay muli kung ikaw ay may pinagdadaanan na matinding pagsubok sa buhay. Ngunit gaya po ng ibinahagi ng ating mga panauhin ngayon, dapat patuloy ang pagharap sa buhay na may pananampalataya, positibong pananaw at pagsusumikap upang magtagumpay. Mas malalim na inspirasyon na iniwan ng ating mga panauhin ngayon, saludo po kami sa inyo. Kung may na-miss kayong episodes ng KKK, maaari niyo pong mapanood through our Facebook page. Just visit Kabuhayang Kayang-Kaya on Facebook and on YouTube at Abdul Gani Makatoman. Please like, share, and subscribe. Sa ngalan ni Cha Suzara, ako po si Mai Salazar. We at Kabuhayang Kayang-Kaya are one with Department of Trade and Industry in our commitment to help Filipino entrepreneurs improve their lives. Magsama-sama po tayo muli sa susunod na linggo. Laging tandaan, anumang sakuna, anumang problema, kayang-kaya natin to. Ako po si Undersecretary Gani Makatuman mula sa Department of Trade and Industry at ito ang Kabuhayang Kayang-Kaya.